Mga katoto, alam naman siguro ng lahat na isa sa pinakadelikado at makamandag na reptile sa buong mundo ay ang ahas. Sa katunayan, ayon sa datos mula sa World Health Organization noong September 2023, umaabot ng halos 5.4 million ang naitatalang snake bites kada taon at halos 81,410 hanggang 137,880 na tao ang namamatay kada taon dahil dito. Kaya naman mga katoto, ano-ano nga bang uri ng ahas ang pinakamakamandag at dapat mong iwasan? Number 1. Belcher Sea Snake. Ang Belcher Sea Snake mga katoto ay kadalasang matatagpuan sa tropical areas gaya ng Indian at Pacific Ocean. Ayon sa mga impormasyon, ito ang pinakamakamandag na marine snake sa buong mundo. Pero di gaya sa ibang mga uri, mababa ang fatality rate nito dahil hindi naman umano ito madalas mang-atake. Kung aatake man ito ay defense mechanism lang umano at hindi rin ito nilalabas ng buo ang kanyang venom. Pero mga katoto, huwag pasisiguro dahil kahit pakatiting lang nakamandag nito ay kaya pa ring bumawi ng buhay. Number 2. Rattlesnake. Well mga katoto, ang rattlesnake ang isa sa pinakapamilyar na uri ng ahas sa buong mundo. Para sa kaalaman ng lahat, hango ang pangalan nito sa kakaibang tunog na nagagawa nito gamit ang kanyang buntot. Ang rattlesnakes mga katoto ay talagang makamandag. Ang venom nito ay naglalaman ng hemotoxins na nakakaapekto sa tissues na maaaring maging sanhi ng pagkaparalisa. Pero ang pinaka nakakatakot dyan mga katoto ay ang katotohanan na sa oras na makapasok ng direkta sa bloodstream ang venom nito ay maaari itong makapatay ng agaran. Number 3. Viper of Death. Sa pangalan pa lang mga katoto ay siguradong magkakaideya na kayo. Ang Viper of Death snake ay isa sa pinakamakamandag na ahas mula sa Australia na may halos 0.6 hanggang 1.5 grains ng venom sa isang kagat lamang. Nakamamatay ang kamandag nito mga katoto dahil mataas at agresibong neurotoxic effect ang dulot nito na siyang tumatarget sa respiratory ng biktima nito. Sa oras na makagat ka ay tinatayang 6 na oras lang ang itatagal mo lalo kung hindi agad malalapatan ng lunas. Number 4. Blue Kite. Ang ahas naman na ito mga katoto ay kadalasang matatagpuan sa Asia. Night hunters ang mga ito mga katoto at ayon pa sa mga impormasyon ay kakaiba rin ang diet nito. Ang kadalasan nitong kinakain ay kapwa ahas niya na mas maliit sa kanya, iba pang amphibians at maliliit na mammals. Well, hindi naman ito gaanong agresibo gaya sa iba mga katoto. Kadalasan kasi ay tahimik lang din ito at kalmado. Nagkakaroon lang ng pag-atake sa tuwing nakakaramdam sila ng panganib. At ito pa, ayon sa mga impormasyon, hindi rin ganun kasakit ang bite force nito. Kaya nga mas delikado kung tutuusin, lalo pat mahilig itong maglagi sa mga gubat, damuhan at kahit pa sa mga lugar kalapit ng kabahayan. Ang delikado pa dyan mga katoto ay baka nakagat ka na, hindi mo pa nararamdaman. Silent killer ang atake ng mga blue kites, pero oras na mabiktima ka ay maaari kang makaramdam ng pamamaga ng katawan, panlalabo ng paningin at respiratory attacks. Take note mga katoto, ang fatality rate ng mga nabibiktima nito ay 60 to 70%. Kaya naman kahit pa maganda ang itsura ay huwag pa ring pakasisiguro. Number 5. Tiger Snake. Ang ahas namang ito mga katoto ay mula muli sa Australia. At ayon sa mga impormasyon, ang kamandag nito ay kayang-kayang i-shutdown ang nervous system ng biktima nito dahil sa pinaghalong mataas na neurotoxins at myotoxins ng venom nito. Kung hindi agad maaagapan ay maaaring ikamatay ng biktima ang kagat nito sa loob lamang ng 5 minuto hanggang kalahating oras, depende sa lala ng tama at kamandag. Hindi naman gaano ka-agresibo ang ahas na ito mga katoto, pero gaya sa ibang mga uri,
Sa oras na makaramdam ito ng panganib ay gagawa ito ng matinding depensa. Kaya naman mas mainam na maiwasan ito. Kahit kasi may antidote na sa kamandag nito ay sinasabing mababa pa rin ang survival rate mga katoto. Number 6. Philippine Cobra. Well mga katoto, pamilyar naman siguro ang isang ito sa inyo. Ang Philippine Cobra ang isa sa pinakamakamandag na spitting cobra sa Pilipinas at sa buong mundo. Kaya nitong mambiktima ng may precise target at kaya ring i-spit ang kanyang kamandag sa layong 6 to 10 feet. Ang pinaka-visible na description nito mga katoto ay ang triangular shape nitong ulo at ang kanyang pagtayo sa tuwing nakakaramdam ng panganib o atake. Napakadelikado ng kamandag nito mga katoto dahil mayroon itong mataas na neurotoxins na tumatarget sa puso at respiratory function ng isang tao. Kaya naman kung hindi maaagapan, sinasabing maaaring ikamatay ng biktima ang kamandag nito sa loob lamang ng kalahating oras. Number 7. Black Mamba. Ang isa namang ito mga katoto ay kilala bilang isa sa pinakadelikadong ahas sa buong Afrika. Bukod sa kamandag nito mga katoto, ang pinakadelikado pa rito ay kung gaano karaming venom ang kaya nitong ilabas sa isang kagat lamang. Ito ang sinasabing deadliest snake sa buong Afrika at isa sa fastest moving snake sa buong mundo mga katoto. Ito rin ang uri na may pinakamataas na fatality rate sa mga biktima nito na ayon sa mga impormasyon ay 100%. Oo mga katoto, tama kayo ng narinig, 100% sa mga nabiktima nito ay hindi nakasurvive. Kaya naman hanggang sa ngayon ay isa ito sa pinaka-iniilagang ahas sa mundo. Number 8. Taipan Snake. Ang taipan snake naman mga katoto na mula pa rin sa Australia ay may napakataas na level ng neurotoxins sa kamandag nito na kayang paralisahin ang nervous system ng kanyang biktima. Katiting na patak lang ng kamandag nito ay kayang-kaya na nitong bawian ng buhay ang halos 10 tao o maniwala man kayo sa hindi ay halos 50,000 na daga. Ang poison nito mga katoto ay umaabot ng halos 200 hanggang 400 times na mas malakas kumpara sa rattlesnakes at halos 50 times na mas nakakamatay kumpara sa cobra. Kung hindi maaagapan ay kayang-kaya nitong bawian ng buhay ang kanyang biktima sa loob lamang ng 30 to 45 minutes. Ganon katindi ang taipan snake mga katoto. Kaya nga isa ito sa itinuturing na deadliest at pinaka-venomous snake sa buong mundo hanggang sa kasalukuyan. Hindi maitatangging ang mga ahas ang isa sa pinakakinatatakutang hayop ng nakararami. Bukod nga naman sa kamandag at panganib na dala nito ay napakalaki rin ng tsansang ikamatay ng sinumang biktima ang kamandag ng mga ito. Pero kayo mga katoto, ano sa palagay nyo? Ang mga ahas nga bang ito ang dapat nakatakutang reptiles o may iba pang mas malala? Ikomento ang inyong mga sagot sa ating comment section. Kung gusto nyo pang makarinig ng mga katulad nitong mga kwento, i-like lang ang ating Facebook page at mag-subscribe sa ating YouTube channel.